Magandang araw po sa ating lahat mga farmer. At ngayon po ay nasa loob po ako na kulungan na ating mga alaga mga pabo. Yan po. Ito po sa loob. Yan po ating mga pabo ngayon. Yan. Ito po ating mga breeder. Okay po mga farmer, pag-usapan po natin yung tungkol po sa pag-iimbak po ng itlog. Pero bago ang lahat mga farmer, kung bago pa lang po kayo sa aking munting channel, baka po pwede pakisuyo po, pakisubscribe po ang ating YouTube channel. Ay malaking tulong po yan sa akin. Okay po mga farmer, ay pag-usapan po natin yung tungkol po sa pag-iimbak ng itlog ng ating mga alaga. Kahit anong mga alaga natin, pabo man or manok or kahit mga pato. Ay ngayon ay pag-usapan po natin dahil yun nga may nagtanong po sa atin, kaibigan natin, paano daw yung tamang pag-imbak ng itlog sa ating mga alaga. Kasi yung iba, akala nila pag tapos ng itlog ay pwede na mag-imbak kahit ilang araw. Hindi po yan mga farmer. Ngayon ay sasagutin ko po yung mga tanong ng ating mga kaibigan kung paano po yung tamang pag-imbak ng mga itlog. Ito po sa akin mga farmer, dati yung hindi pa ako yung mga dating ginagawa ko, yung marami pa ako manok, every 7 days talagang nililod ko po yan sa incubator dahil incubator po yung gamit ko. Pag po mga farmer, pag narating na po yan ng mga 10 days ay mataas na po ang posibilidad na patay na po yung similya ng ating mga manok or mga pabo. So, 7 days po mga farmer ay nag-load po tayo sa incubator para po hindi po mamatay yung similya. Ngayon po mga farmer, ang ginagawa ko dahil konti lang po yung mga breeder ko ngayon ng pabo at mga manok ay every 20 days nag-load po ako. Baka tanongin nyo kung mamatay na po yung similya niyan, ay hindi po yan mamatay mga farmer. Basta po tama po yung pag-stock or pag-imbak ng itlog. Ngayon mga farmer, para po makaabot po ng 20 days na hindi po mamatay yung similya ng ating mga alaga, ay ginagawa ko ay nilagay ko po sa refrigerator. Doon po sa lagayan po ng gulay, kagaya po ng sa screen. Yan ko po nilagay yung mga itlog ng ating mga pabo or mga manok para po may stock ng mas matagal. Yung iba, sabi nila ay aabot daw ng 1 buwan. Pwede pa po basta sa ref lang. Pero ako mga farmer, hindi ko po subukan yung 1 buwan dahil every 20 days pagtapos po ng itlog ng isang pabo ay nililod ko na po ng incubator para hindi po ganong matagal. Siguro susunod ay subukan natin yan para malaman talaga natin kung totoo yung sabi ng iba na 1 month pwede pa. Sa pag-imbak po ng itlog ng farmer, pag 7 days lang po yung target nyo ay sa room temperature. Pag room temperature po na sinasabi natin doon po sa loob ng bahay natin na hindi po mainitan or hindi pa sikatan ng araw, kahit liwanag, mas maganda na yung yung matulis na party ng itlog sa ilalim po yan, at yung medyo kagaya po ito, yung matulis sa ilalim po yan, ilagay po natin sa egg tray natin, at yung medyo malaki na part ng itlog ay sa ibabaw po yan. Yan po ang tamang pag-imbak ng itlog pag room temperature po. Kahit sa ref po, ganyan po ginagawa ko. Sa ref naman mga farmer, ang kaibahan po sa pag-imbak ng itlog sa ref ay bawat isa po ay binabalot po natin ng ng tissue, or kahit kung walang tissue ay pwede na po yung mga scratch paper. At wag po nating lagyan ng date o sulatan yung itlog kagaya po ng mga ballpen at saka mga lapis, dahil yan po ay malulusaw at posible pong makasira ng similya ng itlog. Wag po natin lagyan ng date, saka tayo maglagay ng date pag pag mag-incubate na tayo. Tapos po mga farmer, pag maabot na po natin yung 20 days na pag-imbak natin, bago po tayo mag-load sa incubator, halimbawa po bukas, mag-load na po tayo bukas ng umaga. Ngayon pa lang, disperas po ng pag-load natin sa incubator, ay ipalabas na po natin sa sa ref yung mga itlog, at ilagay mo natin sa egg tray. Tapos para yung mga moist na nasa itlog, dahil magmo-moist po kasi mga farmer dahil malamig po yan sa loob, paglabas po natin sa room temperature ay magbabasa po yan ng yung kanilang eggshell.
Pag ilagay po natin yan kaagad sa incubator ay posible pong mapasma yung similya at posible pong mamatay lahat yung similya ng itlog ng ating mga manok or mga pabo. Kaya dapat gawin mga farmer, one day, halimbawa mamayang hapon ka mag-incubate. Sa umaga pala mga farmer ay ilabas mo na sa ref yung itlog at pagkahapon saka mo na i-load sa incubator. Huwag mong i-load kaagad dahil mapasma po yan, mamamatay po yung similya natin o similya ng itlog ng ating mga laga. At pag pag tawag nito, pag mag-incubate ka na po, ay saka mo na lagyan mo ng date yung itlog. At yung mga farmer, bago ko makalimutan, bago po tayo mag-imbak ng itlog, talagang malinis. Linisin po natin kung may mga dumi po ng mga manok or mga putik. Tanggalin po natin yan sa itlog para po hindi po masira yung similya. Dahil po mga farmer, pag marumi po yung itlog, mas mataas po yung posibilidad na masira po yung yung similya ng ating mga itlog or itlog ng ating mga alaga. Hindi po ating itlog. Itlog po ng ating mga manok or pabo. Posible po masira. Dahil po yung yung shell po ng itlog mga farmer, base po sa mga eksperto, ay parang balot po yan natin. May mga maliit po na butas o pores na posible pong pasukin ng bakterya. At pagka makapasok na po yung bakterya, ay mas mataas na po yung posibilidad na masira po yung similya. Okay po mga farmer, sana po ay nasagot ko po yung tanong ng isa nating kaibigan kung paano po mag-imbak ng itlog. Na ulitin ko po, pag room temperature 7 days maximum. Pag 10 days po ay 50-50 na po yan. Pag pag ref po yung gamit natin, 20 days ang masuggest ko, 20 days maganda po yung similya ng ating mga itlog. Yan po ang pag-i-imbak. Sa ref po, ulitin ko po, pag mag-imbak ko po sa ref, doon po nyo ilagay sa lagayan po ng gulay, doon po sa pinakailalim. Tapos balutin po yun ng tissue or papel. Bawat isa po yan, kagaya po na sa screen. Bawat isa po natin nang babalutin. Tapos yung matulis sa ilalim. So yun po sa room temperature, yung matulis po sa ilalim. Huwag po sa ibabaw. Dapat po sa ilalim. Yan po ang sabi ng mga eksperto. Nahirapan na po ako mag-explain yung mga farmer dahil hindi po ganong expert sa pag-iimbak po ng itlog o sa pag-aaral po ng itlog. Okay po mga farmer, maraming salamat po sa panonood. Sana po ay patuloy pong suportahan ating munting channel. At kung saan kayo nagustuhan niyo po ang video ito, like din po. Maraming salamat po at happy farming po sa lahat.